Magandang araw mga bata! Ako nga pala si Ate Sara, ang inyong ontonyog trainee na nagmula sa Camarines Sur Polytechnic Colleges. At narito ako ngayong araw upang magbahagi sa inyo ng isang kwento na tiyakang kapupulutan nyo ng aral. Pero bago tayo magsimula sa ating kwento, meron muna ako mga katanungan. Handa na ba? Mga bata, sino sa inyo ang mayroong alagang bibe sa inyong tahanan? Wow! Eh, sino naman sa inyo nakakita ng itlog ng bibe? Magaling! At dahil dyan, ang kwento natin ngayong araw ay pinamagatang Inang Bibe na isinulat ni Sayyid Ibrahim at inuhit ni Ahmed Shelton, hatid sa atin ng Let's Read of the Asia Foundation. Tara na at magsimula na tayo. Masaya at maaliwalas ang panahon sa may ilog. Nangitlog ng tatlo si Inang Bibe sa pugad niya. Maya-maya ay nakaramdam ng gutom si Inang Bibe. Kaya umalis muna siya upang maghanap ng makakain. Nagmadali siya para makabalik agad sa mga itlog niya. Pero nang bumalik ng gabing iyon si Inang Bibe sa pugad, wala na ang mga itlog niya. Umiyak siya. Hindi! Nasaan ang pinakamamahal kong mga itlog? Narinig ng tariktik ang iyak niya. Lumipad siya pababa para kausapin ang bibe. Alam ko ang nangyari sa mga itlog mo, sabi niya kay Inang Bibe. Ninakaw sila ng isang ahas at inilagay sa isang lungga. Huwag kang mag-alala, kukuhanin natin sila pagkaalis niya bukas. Nang sumunod na araw, magkasama silang pumunta sa lungga ng ahas at naghintay na makaalis ito. Pagkatapos, ay dali-dali silang pumasok at kinuha ang lahat na itlog na nasa lungga. Pero nang maibalik na ang mga itlog sa pugad niya, napansin ni Inang Bibe na parang may hindi tama. Hindi akin ang lahat ng ito, kuwak niya. May nadala rin tayong ibang itlog, pero hindi na ito inintindi ni Inang Bibe. Nagpasaya siyang limliman ang mga ito hanggang mapisa. Lumipas ang ilang araw at isa sa mga itlog ang napisa. Isang kakaibang nilalang ang lumabas. Takang-takang tiningnan ito ni Inang Bibe at tinawag ang tariktik. Hindi akin ang maliit na ito. Pareho kami ng tuka, pareho din kami ng paa, pero kumakawag ang buntot niya na parang porcupine. Ano ba siya? Tumawa ang tariktik at sinabing, isa itong platypus. Ituloy mo lang ang paglimlim sa iba pang itlog at ibabalik ko siya sa kanyang nanay. Lumipas pa ang mga araw at isa pang itlog ang napisa. Napakuwak si Inang Bibe sa pagkabigla na matusok siya ng balahibo nito. Hindi ko anak ito. Bumaba ang tariktik para magbaliwanag. Isa itong akin na. Ituloy mo pa ang paglimlim sa ibang itlog at ibabalik ko siya sa kanyang nanay. Isang araw, 3 itlog ang sabay-sabay na napisa. 3 maliliit na sisiw ang lumabas. Napaawit sa tawa si Inang Bibe. Lumabas na ang mga sisiw. Pero mayroon pa rin natitirang 2 itlog sa pugad. Inisip ni Inang Bibe kung iiwan niya ang mga ito sa pugad. Pwede mo bang limliman pa rin ang mga itlog na ito, Inang Bibe? Pakiusap ng tariktik. Sa sandaling mapisa sila, malalaman natin kung kaninang nanay natin sila ibabalik. Di nagtagal, isang itlog ang napisa. Isang maamong pagong ang lumabas. Nanay Bibe, pwede bang dito na lang siya? Tanong ng mga sisiw. Hindi pwede mga anak. Kailangan niyang umuwi sa nanay niya. Matutuwa yun kapag nakita siya. Sa wakas, nagsimulang mapisa ang huli at pinakamalaking itlog. Lumabas ang isang maliit na buwaya. Ilang sandali,
ito nakipaghabulan sa mga sisiw at saka gumapang palayo para hanapin ang ina niya. Natuwa si Inang Bibi sa mga sisiw niya. Nahanap ng lahat ang kanilang masayang tahanan. At ngayon na pakinggan natin ang kwento, nais itong ipaalam sa atin na kapag napulot mo ang isang bagay na hindi sa iyo, nararapat mo pa rin ito sa uli sa tunay na nagmamay-ari nito. At dyan nagtatapos ang ating kwento na pinamagatang Inang Bibi. Sana ay nagustuhan ninyo ang ating kwento. Kaya mga bata, laging tatandaan, huwag mong kukunin o aangkinin ang bagay na hindi sa iyo. Muli, ako si Ate Sara. Huwag kakalimutan mag-follow, like and subscribe sa ating Facebook page at YouTube channel para sa iba pa nating kwento na tiyak akong kapupulutan nyo ng aral. Hanggang sa muli nating kwento, paalam!